Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Now death is over
Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon ng pag-ibig, yakapin mo po ang mga nasalanta ng bagyong dumaan. Salamat po at bagamat kami ay humarap sa matinding pangamba, ay ligtas po kami dahil sa iyong presensya. Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming pananambahan sa gabing ito. Madama po namin na lagi ang iyong pag-ibig sa amin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagan lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon.
Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ang kabutihan ng Diyos ay sumaating lahat at ang kanyang pag-ibig ay patuloy nawang maranasan at magbigay sa bawat isa ng katatagan sa paghihintay sa kanyang pagbabalik upang maghari na ating inaasahan. Kung tayo ay hindi sigurado at hindi alam kung kailan darating ang otoridad na pwedeng magparusa o magbigay pabuya, ano ang ating gagawin? Kayo mga kapatid, ano ba ang inyong gagawin? Isang bagay na kailangan po natin ay yung matalinong paghihintay. Sa Mateo 24:36, sabi ni Jesus sa kaharap ng kanyang alagad, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Walang nakakaalam. Ang Ama, ang Diyos lamang nakakaalam sa pagbabalik ni Jesus. Ito ang kalagayan ng bawat isang naghihintay sa pagbabalik ni Jesus at sa kanyang pag-aari. Kalagayang magbibigay sa atin ng pagplano kung paanong maghintay na may katalinuhan. Kalagayang sumasagot sa pabala sa buhay Kristiyano. Sa huling araw na walang nakakaalam kung kailan darating. Ang maghintay na may katalinuhan ang siyang maselang gawain na ibinigay sa lahat. Ito ang nilalaman ng ating aralin sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, 1-11. Maghintay ng may katalinuhan. Tignan po natin ang dahilan ng paghihintay ng may katalinuhan. Kailangan na magbantay. Yan po ay sa talatang 1-3. At sabi sa Kabanatang 1 ng Tesalonica, sa unang Tesalonica, Kabanatang 4:16, sabing ganito, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Kailan daw? Walang nakakaalam. Ang pagdating ay parang pagdating ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay hindi darating kung meron siyang nakikitang nagbabantay. Ang magnanakaw ay saka lamang sisipot kung nakikita niyang merong nakalingat. Ang magnanakaw ay madalas umaatake paggabi habang nakatulog ang mga tao at kung nakikita niya na walang bantay. Ito ang pabala ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang mga Kristiyano na kanyang pinangunahan. Ipinakita rin ni Jesus sa mga alagad na ang kanyang pagbabalik ay gaya ng panganganak ng isang buntis. Merong inaakalang araw dahil kadalasan 9 na buwan at manganganak na. Ngunit hindi laging ganon dahil merong nanganganak na 7 buwan pa lang o 8 buwan pa lang. At masasabi lang ng nanay ay mga anak na, ang isang babae mga anak na, kung ito ay nagsimula ng magbuka ang kanyang aanakan. Kaya mayroong sinasabing mga sukat. Ganun pa man, hindi alam kung anong oras ang kapanganakan ng pangalawa naming anak ay 12 oras. Napakahirap. Ngunit yung pasimula, makikita ang pasimula, ngunit hindi makikita kung kailan lalabas.
Ang katotohanan ay kahit isa sa atin ay walang nakakaalam sa pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Marami ang nagsasabi na darating siya sa ganitong taon. Ngunit hindi ba napakarami nang nagsabi o mga propesiya, ngunit hindi naman dumating. Kaya ang ilan sa mga nagsabi ay nagpakamatay na lamang. Maalala ko, isang Koreano na nagpropesiya at sinabi niya 2,000. At lahat ng kanyang mga kasama, ang mga tagasunod niya, ay nag-aakalang sa 2,000 din. Sa 2,000 nga ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nagpakamatay ang Koreano na yun. At marami sa kanyang mga tagasunod ay nagpakamatay din. Ganon din si Harold Camping na Amerikanong radio broadcaster. Hinulaan niya na May 21, 2011 ang pagbabalik ni Jesus. Na-broadcast sa mga istasyon ng radyo, nalagay sa mga billboards at namigay pa ng mga babasahin. Ayon sa sumulat ay 75 lengguwahe ang pagkakasulat. Kaya yung kanyang mga kasama o kanyang mga tagasunod ay nag-iwan ng kanilang mga trabaho. Ibinenta ang kanilang maari-arian dahil wala namang mangyayari kung darating na nga si Jesus, hindi naman nila madadala ang kanilang maari-arian. Kaya binenta nila ang kanilang maari-arian at hinintay ang pagbabalik. Na ayon kay Harold Camping ay May 21, 2011. Dumating ang May 21, 2011. Walang pagbabalik, walang bumalik na Jesus. Kaya sinabi niya uli, nasa October 21, 2011. At dumating ang October 21, 2011, at nung walang nangyari, siya ay humingi ng paumanhin at sinabi, walang nakakaalam sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya nga, walang nakakaalam. Maaring bukas, maaring sa susunod na taon, maaring, sabi nga, walang nakakaalam. Sa mga pangyayari ngayon sa pandemya, ang ilang mga kaisipan ay malapit na dahil sa bakuna daw ay ituturok kung makatuklas na ng pwede daw maglagay ng chips na kasama ang bakuna. Kaya daw medyo malaki ang karayom dahil ang bakuna daw ay may kasama itong chips. Upang saan ka pumunta, masusundan ka. Alam ba ninyo na isa sa anak ng naging presidente din natin dito sa Pilipinas ay hindi basta-basta mawawala dahil meron din po siyang chips na kung saan nahanap siya at alam ng mga may hawak ng paghahanap kung saan, nasaan siya. Kaya ang maraming mga tao ay ginagamit pa ang pandemya na sinasabi malapit na. Kaya't maraming natatakot. Kaya merong mga tao na ayaw
kung makahanap na ng bakuna, hindi magpapabakuna. Kaya lang, wala pong nakakaalam. Sabi nga, hindi natin alam kailan ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan nating magbantay. Sa ating pagbabantay, sa ating mga dahilan kung bakit natin kailangan ang may matalinong paghihintay, ay makikita rin po natin ang dahilan, ang kakilakilabot na panganib sa pagbabalik. Ang pagtulog ay nauugnay sa gabi o dilim. Kaya kung nakatulog, ibig sabihin ay nasa dream at hindi alam ang nasa paligid. Sa Biblia, ang dilim ay ay nauugnay sa kasalanan. At ang liwanag ay sa kabanalan. Ito ang ipinakita ni Pablo sa talatang 4 hanggang 7. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magdanakaw. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Ang sinasabihan ni Pablo na mga kapatid ay yung mga nasa liwanag. Yung mga kumilala na sa ating Panginoong Hesus. Yung mga tumanggap na at sumampalataya sa Kanya. Hindi yung mga tao na nasa kadiliman pa. Ang nasa liwanag ay mga iniligtas. Ang mga natutulog ay yung mga nasa kadiliman pa at hindi nga tunay na naghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Ang mga natutulog ay hindi makakasama sa mga dadalhin ni Jesus. Maiiwan sila at pahirapan. Ito po yung panganib. Ang kakikilakilabot na panganib ay yung ikaw ay hindi makakasama. At kung hindi ka makakasama sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, maiiwan ka. At kung ikaw ay maiiwan, maraming mga hindi magagandang mga tanawin na minsan ipinakita sa pamamagitan ng panuurin, sa pamamagitan ng film o sine. Na yung mga naiwan ay pinahirapan. At hindi makakain kung sila ay walang mga chips sa kanilang mga katawan. Ang mga natutulog ay sila yung nauugnay sa kadiliman. Walang alam sa mga pangyayari sapagkat natutulog. Kaya mga minamahal mga kapatid, tignan natin ang ating mga buhay. Tayo ba ay naghihintay o natutulog pa? Pinakita po ng isang babasahin na baka sa ating buhay ay hindi na tayo makakilos. Gaya ng tao na nakumatos. Huminga, ngunit walang magawa. Ang puso ay tumitibok. Nakakapag-isip, ngunit walang magawa. Kahit anong nais niyang kumilos, kahit gusto niyang magsalita, wala ring magawa. Kaya kailangan po nating magbantay. Sa terminology ng mediko, meron daw 4 na
level ng coma o comatose. Ang comatose, ang pasyente ay tulog o nanghihina o natutulog. At lagi siyang parang inaantok. Pero pwede siyang magsalita. Yan po yung unang level ng coma. Pwede siyang tumugon sa mga nararamdaman. Ang ikalawang klase ng comatose ay tulog. Pero pwede pa raw niyang buksan ang kanyang mga mata. At kung siya ay hipuin o madantayan ang kanyang katawan, nararamdaman pa rin niya. Kung merong magkikipag-usap sa kanya, naiintindihan niya pero hindi siya makatugon. Sa pangatlong level ng comatose, hindi siya makatugon kahit ano. Hindi mabuksan ang kanya mata, kahit tawagin mo siya, hindi niya mabubuksan ang kanyang mga mata kahit na nararamdaman niya. At ang pang-apat na klase ng comatose ay kung ito ay wala na talagang mararamdaman. Kung mas malalim o mas malalim na kalagayan ng isang comatose, mas mabigat ang kanyang kalagayan. Ganon din daw po sa atin mga minamahal mga kapatid, baka man tayo natutulog o baka tayo daw ay comatose. Meron mga Kristiyano na nag-backslide at sila ay tumutugon sa advice ng kaibigan o kapatid. Meron din naman yung mga nagsasabing Kristiyano na hindi na nakakatugon sa salita ng ating Diyos sapagkat nakikita lang nila yung kahirapan sa buhay. Kaya sila po ay natutulog ng malalim na pagtulog. Hanggang sila ay mamamatay, natutulog pa rin. Ito ay nagpapahayag na hindi lahat ay maliligtas. Ang pinapakita po sa atin sa ikalawang Timoteo 2:11 na alam ng Diyos kung sino ang talagang sa Kanya. Ang mga naligtas ay sila yung mga nagigising, sila yung tumutugon, sila yung lumalago sa kanilang mabuhay. Sa kanilang pagkakatulog, sila ay nagigising. At alam nila at naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas. Ngunit pinapakita rin po sa atin na merong mga tao talaga na hindi man lang makatugon. Kahit ilan mga mensahe, kahit ilan ang mga payo, kahit ilan ang nakikipag-usap para magbago, ngunit ganun pa rin. Sila ay nahiwalay at hindi na sila magbago. Ito po ang
babala po sa atin. Kung tayo po ay nakakalimot, maka tayo po ay inaantok o nakakatulog. At sabi sa talatang 6 sa English, therefore let us not sleep as do others. Hanapin po natin na tayo po ay ma-revive, na tayo po ay makilos, at tayo po ay patuloy na magkaroon po ng pagresponde o pagtugon sa ating Panginoon. Tayo ba ay nakahanda? Tayo ba ay patuloy naghihintay? Sa panahong ito, mga minamahal mga kapatid, ay panahon na kailangan po tayong laging lagi tayong nakahanda. Laging gising. Kailangan tayong gising sa mga panahon na ito. Hindi natin alam kung kailan darating. Kailangan na ang kanyang pagdating ay tayo po ay nakahanda. Kaya kailangan din po nating tignan po ang matalinong paghihintay. Paano ba tayo magkaroon ng matalinong paghihintay? Una, may pagpipigil sa sarili na nakaugnay sa katotohanan. Panatilihin natin ang ating isip na nakaugnay sa katotohanan. Ito ay sa verse 8. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. At bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Ang ating paghihintay, mga minamahal mga kapatid, ay tayo po ay laging nakaugnay sa katotohanan. Hindi porke gising, kaya kung ayaw naman makipag-ugnay sa katotohanan, parang inaantok. Ang ating paghihintay ay laging nakaugnay sa ating Panginoon, at kung tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoon, nakikita natin ang lahat dahil ang Diyos ang siyang magpapakita nito sa atin. Hindi po matalino ang tao, hindi po matalinong naghihintay ang isang tao kung siya ay gagaya na naglalasing. Ang naglalasing ay nawawala sa sarili, nawawala sa katinuan, nawawala sa katotohanan. Hindi lamang ang paglalasing ang naglalayo sa tuon sa katotohanan ng kaligtasan. Hindi lamang ang paglalasing, sabi nga, ang nakapag-iwalay sa atin sa katotohanan, kundi ang ating mga napapanood din. Gaya na lang po sa internet o sa mapatalastas sa TV. Kahit sa ating maibinabahagi sa messenger, kung minsan, nakakasira sa katotohanan. Meron pong mga pinapadala, isineshare sa messenger na ipinapahayag ang kanilang pananampalataya, at pagkatapos sasabihan yung kanilang pinadalhan ng kung hindi mo daw i-share ito sa 10 tao, hindi tayo pagpapalain. Hindi pagpapalain. Para bang isang banta sa buhay kung sa internet ay hindi mo ma-share ang iyong doktrina sa mga kakilala mo.
sa Messenger. Nakakasira po kung minsan ang ating mga napapanood. At ito po ay nakakapaghiwalay sa ating pakikipag-ugnay sa katotohanan. Halimbawa na lamang po, ang pagtitiktok. Ito ay nakakasira sa mga batang kulang pa sa pangunawa. Kaya kailan lamang merong isang bata na nagsubok din magbigti dahil ang nakita niya sa pagtitiktok ay ang pagbibigti. Meron din po kahit po sa ating church, kung minsan o mga kabataan po natin, hindi lang mo kabataan, yung wala daw magawa. Isa pong kabataan, hindi ko nasasabihin kung saang Methodist Church, ay nagtitiktok siya, halos makita na ang kahubugan niya. Pati ang kanyang kasalanan ay naaninag na. Pagkatapos, yung mga kaibigan ng mga kabataan din, at hindi lang kabataan, ay like. Para bang ina-approve yung ginawa niya na yung pagtitiktok, na kahit yung kanyang kasalanan ay halos makita na ng maraming tao. Ito po ay nakakasira kung tayo po ay hindi nakaugnay sa katotohanan ng ating Panginoon. Nawawala po tayo sa ating maginagawa. At kung tayo po minsan po ay yung paglalaro. At ang pangalan pa ng mga laro ay witchcraft. Para bang sinusuportahan natin yung gawain ng mga witch. Para bang sinusuportahan natin ang mga gawain o mga paglalaban-laban ng mga naglalaban-laban. Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Ang katotohanan na nais ng Panginoon sa atin ay tayo ay magmahalan, hindi nagkakasakitan. Pangalawa, sa ating paghihintay, sa ating matalinong paghihintay, ay tayo ay manatiling handa. Sa talatang 8 ay nagsaad ng kahandaan. Larawan ng isang sundalo na nakahanda na may pananggalang. At sabi, gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig. At bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Ang spiritual na pananggalang ay nagbibigay proteksyon upang hindi tayo matisod o bumalik sa dating paging makasalanan. Baka tayo ay makatulog at mawala sa katotohanan. Pinapakita sa Mateo 12:43-45 ang tungkol sa taong nilinis na sa mga masasamang espiritu. Ngunit dahil hindi niya pinuno ito ng bagay patungkol sa katotohanan ng Diyos, ang masamang espiritu na bumalik at nakita niya na malinis at walang nakatira, ay naghanap pa ng 7 masasamang espiritu upang mabuhay doon sa tao. Ano ngayon ang ating gagawin para hindi tayo mawala at hindi tayo matisod? Sabi nga po ay kailangan nakasuot sa atin ang pananggalang na nanggaling sa ating Panginoon. Dalawang pananggalang ang
Una, ang breastplate of faith and love at ng helmet ng pag-asa ng kaligtasan. Ito po yung buong armor o buong pananggalang na ipinapakita sa Epeso 6, 10 hanggang 18. Sa maikling salita, ang masamang ugali noon ay kailangang mapalitan ng mabuting ugali, gaya ng pananampalataya at pag-ibig at paggawa, upang hindi na mapagharian ng masama. Palaguin ito sa salita ng Diyos sa pananalangin at pag-aaral at pakikipag-ugnay sa kapwa. Higit sa lahat, mabuhay sa ating Panginoong Hesus. Paghariin siya sa ating buhay. Mabuhay na kasama ni Hesus at magbantay upang lumago sa buhay pananampalataya ng lahat na nakipag-isa sa Kanya. At ang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos ay kailangan din po natin. Ito ang magpapatunay sa atin. Sa verse 9, sabi, sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay may kasiguruhan. Ito ang siyang magpapatatag at magpapalakas sa atin. Sa ating kahinaan bilang tao, tutulungan tayo upang makapanatili sa paghihintay. Sabi nga, turn your eyes upon Jesus. Sa verse 9 at 10, for God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that wherever we wake or sleep, we should live together with Him. Kailangan po nating magtiwala na sasamahan po tayo ng Panginoon. Kailangan lagi po tayong nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan tayong laging gising, hindi natutulog. Sapagkat sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay niligtas. Hindi po tayo itinalaga sa kaparusahan, kundi tayo po ay itinalaga sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon. Na siyang namatay para sa atin, kahit anong, kung tayo man ay nakatulog, tayo po ay mabubuhay na kasama niya. Tayo natutulog sa Panginoon, tayo ay nabubuhay sa Panginoon. Sabi ay, whether we wake or sleep, we should live together with Him. Isa pa, magtulungan sa pagbabantay upang manatiling malakas, manatiling laging handa. Tayo po ay magtulungan sa pagbabantay habang tayo ay naghihintay. Sa verse 11, sabi ng ganito, dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa, katulad ng ginagawa ninyo. Napakagandang tignan, mga minamahal mga kapatid. Pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Pag tayo po ay mag-isa, madaling mapagod. At kadalasan na inihalimbawa dito, mga minamahal mga kapatid, ay mga panggatong ng mga kahoy. Kahit medyo basa-basa yung panggatong na kahoy, kung siya ay nadikit
doon sa nag-aalab sa may apoy na mga panggatong na kahoy, pilit na siya rin ay mag-aalab at magkakaroon ng apoy at mag-aalab din. At noon, sinubukan ko rin po yung napakagandang pag-aalab ng mga panggatong na kahoy. Inalis yung isa. Pinaghiwa-hiwalay. Makikita po na mamamatay ang apoy. Manghihina ang apoy hanggang mamatay. Ganon din po tayo mga minamahal mga kapatid. Kailangan ng mainit na pagsama-sama. Kaya lang, paano po natin gawin? Nasa pandemya po tayo. Pero nagpapasalamat po tayo. Gamitin na lamang po natin ng maayos ang ating internet. Huwag po tayong manatili na kung ano-ano lang ang ginagawa sa ating internet. Kaya't maalala ko tuloy na kailangan ng pagtutulungan. Nung ako ay nasa Scout Ranger, nung college pa ako, meron po kaming kailangang bantayan at 24/7 ang pagbabantay. Ay hindi lang 2 araw, kailangan po ng 5 araw. Para manatiling malakas ang nagbabantay, habang may nagbabantay, may umiidlip naman. Para sa ganon, pagdating ng kanilang oras na magbantay, malakas. Sila ay hindi aantukin, kundi patuloy nagbabantay. Kailangan ng sama-samang pagbabantay, magtulungan. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga na magkaroon ng palagiang pagsama-sama. Sabi ko, pagsama-sama, pero nasa pandemya po tayo. Paano po natin gagawin? Napakaganda na patuloy po natin gawin yung ating pagsama-sama sa panalangin. Kahit po sa ating mga tungkulin. Kung minsan, wag pong magagalit. Dahil umaga at gabi yung ating prayer, yung ating schedule ng pagpapanalangin. Kung minsan, inaabot ako ng 8:00, ay pang umaga po ako. 8:00, 9:00, saka lang ako padala ng panalangin. Tayo po ay magbantay, mga minamahal mga kapatid. Napakaganda na sa pamamagitan ng kahit ng ating pagpapanalangin, dahil hindi naman po tayo pwedeng magsama-sama, sikapin nating maging malakas sa pamamagitan ng ating pagkikipag-ugnay sa ating kapwa. Sabi nga po sa Hebreos 10:24-25, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon nating gaya na kaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na sa ngayon na lalapit na ang huling araw. Hindi po tayo makapagsama-sama, hindi tayo makapagtipon-tipon, ngunit pwede po natin itong gawin sa ating panalanginan, sa pamamagitan ng ating mga messenger, sa pamamagitan ng ating group chats. Hindi lang kung ano-ano yung ating papadala. At medyo
Meron na akong blinablock na nagpapadala, mga minamahal mga kapatid, sapagkat nasisira ang doktrina. At yung mga nagpapadala, alam ko naman na marunong silang umintindi. Ngunit pinapadala pa rin yung pinadala sa kanila na wala sa ating tamang pangunawa. Kaya limbawa ko na lang, na-design na daw ang 3 bagay, yung washing, yung distancing, at quarantine. Panahon pa ng mga Israelita. Pwede po natin maiugnay, pero hindi po ang pandemic ang sinasabi po doon. Kaya linawin po natin mga minamahal mga kapatid na kailangan po natin unawain, kailangan natin magsama-sama sa panalangin, kailangan natin mag-usap-usap sa chat, kailangan nating palakasin ang isa't isa. Pero wag na nating dagdagan pa ng mga hindi natin naiintindihan mabuti na mga doktrina. Ang kailangan lamang po nating doktrina ay ang doktrina ng kaligtasan na walang maliligtas kung hindi dadaan sa ating Panginoong Hesus. Na hindi maliligtas ang tao kung hindi siya magbabantay. Na kailangan ng isang tao na kumilala sa Panginoon ay patuloy na nakikipag-ugnay sa ating Diyos. Kaya sa huling araw, dalangin ko po, masama-sama po tayo na sasalubong sa ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay babalik anumang oras. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang tulungan ang isa't isa sa paghihintay na may katalinuhan na kaugnay sa ating Panginoon, may kaalaman na nag-aantay, laging handa sa pagbabalik ni Jesus na may kaluwalhatian. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
Tayo ay manalangin. O Diyos, aming Panginoon, purihin ka sapagkat ang katotohanan ng iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal ay hindi lamang hanggang kami makakilala, kundi hanggang sa iyong pagtanggap sa bawat isa sa amin. Hindi lamang manatili na nag-aantay, kundi gumagawa din upang sa pagbabalik ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ay madatnan kaming naghihintay na patuloy na nakikipag-ugnay po sa inyo. Gumagawa, nagiging halimbawa, at patuloy, O Diyos, na ikaw ang pinapupurihan. Dalangin po namin na patuloy kang mangusap sa amin upang hindi kami malayo. At kung kami ay aantukin, dalangin po namin ang pampagising ng mga salita na nanggagaling po sa inyo. At ito ay maaring mangyari sa aming pagtutulungan bilang magkakapatid, bilang iyong mainiligtas, bilang iyong patuloy na iniingatan. Dalangin po namin, Panginoon, na hawakan ang buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan kami sa aming mga kahinaan. Palakasin kami kung kami ay nakakaramdam ng panghihina sa aming mga buhay na ito. At sa pamagitan ng isa't isa, magkaroon, Panginoon, ng handang paghihintay, laging handang paghihintay. Matyaga, may kalakasan, at patuloy na inaabangan ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus upang dalhin kami kung saan kayo naroroon at kami makipamuhay sa kaharian mo na inihanda mo sa bawat isa na tumanggap at nanalig sa iyong anak na si Jesus. Sapagkat ito ang iyong kalooban, o Panginoon, sapagkat ito ang iyong kagustuhan na ang bawat isa ay makipag-ugnay sa inyo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, magkaroon ng kaligtasan at nakahanda maghintay sa muling pagbabalik niya para kami ay dalhin sa iyong sinapupunan. Salamat muli. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagmamahal. Tulungan po ninyo kami, kahit po ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, naway makadama po sila ng kalakasan, nawa ang kanilang mga sakit ay maibsan, at magkaroon sila, Panginoon, ng kasiyahan na manatiling nakakapit, nagtitiwala sa iyong pagliligtas. Kahit samahan po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Saan man kami, anuman ang aming mga kalagayan, anuman ang aming sitwasyon, kahit sa mga problemang aming pagdadaanan, samahan po ninyo kami upang kami ay magtagumpay. Muli, pinapupurihan ka namin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang pag-ibig, pagmamahal, biyayat, pagpapala, panguna at gabay ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.